Magsitayo po tayong lahat para sa panalangin na susundan ng ating pambansang awit at bagong Pilipinas hymn. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, taos-puso kaming nagpapasalamat sa biyaya ng buhay, kalusugan, at pagkakataong magtipon bilang isang komunidad. Salamat po sa aming mga magsasaka na patuloy na nagdadala ng sariwang ani sa bayan. Sa aming mga tsuper ng jeep at tricycle na nagsisilbing daluyan ng kabuhayan at serbisyo sa kanilang pamamasada. At sa aming mga barangay health worker na walang sawang nag-aalaga sa kalusugan ng bawat isa. Naway patatagin ninyo ang aming loob sa gitna ng pangamba at pagod at bigyan kami ng karunungan upang makahanap ng mga solusyon na makabubuti sa lahat. Tulungan ninyo kaming pangalagaan ang aming kalusugan, pisikal man, mental at emosyonal, lalo na sa panahon ng hirap at pagbabago. Naway manatili kaming nagkakaisa, nagtutulungan, at may malasakit sa isa't isa upang malagpasan ang anumang pagsubok. Pagpalain ninyo ang gawa ng aming mga kamay, ang aming mga pamilya, at ang aming komunidad. Naway ang bawat akbang namin ay maging daan tungo sa mas malusog, mas ligtas, at mas maunlad na kinabukasan para sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa inyong banal na pangalan. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana hadzal ijtima'. O aming Diyos, ang pinakamaawain at pinakamahabagin, Ikaw ang may ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sa iyo po kami humihingi ng gabay, proteksyon at kagalingan. Protektahan mo ang bawat isa sa amin mula sa anumang karamdaman. Sa harap ng krisis sa enerhiya ng aming bansa, naway pagkalooban mo ang aming pamahalaan at mga lider ng makatarungang pagpapasya. Bigyan mo kami ng mga solusyon na makakabuti sa lahat at ilayo mo kami sa kaguluhan at kakulangan. Panginoon, salamat po sa lahat ng iyong biyaya, sa bawat hininga, sa kalusugan, sa pamilya, sa trabaho, at sa mga pagsubok ng nagpapalakas ng aming pananampalataya. Tulungan mo kaming maging mapagpasalamat sa lahat ng oras, sa sayaman o sa pagsubok. Gabayan mo kami sa tamang landas, patatagin mo at pagpalain mo ang aming bansa ng may kapayapaan, kasaganaan at pagkakaisa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma amin. Aming mapagmahal na Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong kabutihan at sa pagkakataong binigay ninyo upang maisakatuparan ang programang ito para sa aming mga magsasaka, tsuper at barangay health workers. Salamat po sa mga taong nagtipon-tipon, sa mga nagsikap maghanda at sa inyong patnubay na nagbigay daan upang maging posible ang pagtitipon na ito. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga kamay, ang kanilang lakas at ang kanilang sakripisyo para sa kapakanan ng nakararami. Nawa po ay maging maayos ang daloy ng programang ito at sa bawat oras ay maramdaman namin ang inyong presensya. Ang lahat ng ito, Ama, ay hinihiling namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama na aming Diyos, banal ka po at pinakadakila sa lahat. Kami po ay lumalapit ng may pasasalamat at pagpapakumbaba. Salamat po sa inyong paggabay na naging daan upang maisagawa ang aktibidad na ito para sa aming mga kababayang magsasaka, tsuper at barangay health workers. Ama, hinihiling po namin ng inyong habag, pagkalooban ninyo sila ng lakas
pag-asa at tulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nawa ang gawaing ito ay maging daan ng ginhawa sa kanilang kalagayan. Ama, patuloy po ninyo kaming pangunahan at pag-isahin sa pag-ibig upang ang lahat ng aming ginagawa ay maging kalugod-lugod sa inyo. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na dakila naming tagapagligtas. Amen. Pelas ng silanganan, hanap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Pag-ibig, duyan ka ng magiting. Sa panlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat ang tulong, sa simoy at sa langit mong lugar. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidingding. Ang bituin at araw na kailan pa may May magdidiling. mamatay ng dahil sa'yo. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Gawin ang pagbabago sa pagkasenso, magsikap na mabuti at guminhawa tayo. Ipapalagay natin sa mundo at ipamalas Ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. panahon na ng pagbabago at manguna sa kahit anong larangan. Tagumpay at karangalan, iyan ay may handog natin sa ngayon. Pinakulit na bayan ng Pilipino, ang husay at tatas, kagandahan at talento. At ipagpalit sa kahit anong oras, Ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat! Good morning! Yes, ako po si Aina Chenrica Manota mula po sa Health Promotion Bureau ng Department of Health at wini-welcome po namin kayo lahat dito po sa ating Puro Kalusugan para sa ating mga magsasaka, super at BHW! Ngayong araw pong ito ay pagtutuunan po natin ng pansin ang inyong kalusugan at kabuhayan ngayong araw. So masaya po namin kayong makakasama, kayo pong lahat sa araw na ito. Yes? Yes! Ayan. So una po muna sa lahat ay batiin po muna natin ang ating mga kasama na naririto po sa ating DOH Gym. Unang-una po sa lahat, sa ating grupo ng mga magsasaka.
na nagtatanim at nag-ani ng mga sariwang gulay na ating matatanggap mamaya. Ang Nueva Vizcaya Agricultural Terminal. Ayan, maraming salamat po and welcome. Susunod naman din po, narito ang ating mga mahuhusay na barangay health workers o mga BHW po natin. Nasaan po ating mga BHW? Tayo po kayong lahat. Tayo po. Ayan, malakas sa palakpakan po para sa ating mga BHW ng Manila City. Sila po naman ang sasagot sa inyong mga katanungang pangkalusugan mamaya sa ating health literacy booths. Ayan. Ready na po? Yes, ready na ating mga BHWs. Okay, at syempre pa, ang ating mga tsuper mula sa iba't ibang transport groups. Sa'yo po tayo lahat. Hello! Ayan po sila. Ayun. Welcome po dito sa ating activity. So, kinikilala po ng buong kagawaran ng kalusugan ang kahalagahan ng bawat isa sa inyong lahat po sa pang-araw-araw po na buhay ng mga Pilipino. Kaya naman, naghanda tayo ng mga serbisyong pangkalusugan para sa inyong lahat. Tayo din po ay nagpapasalamat sa ating pong mga principals po na naririto ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Okay, at pati na rin po sa ating mga PhilHealth staff. Nasaan po ating mga PhilHealth staff? Ayun, hello po sa inyong lahat, sa ating po mga PhilHealth staff. Nasasamahan din po tayo ngayong araw upang marehistro ang lahat sa PhilHealth at mabigyan ng yakap facilities para sa libre at kumpletong serbisyong pangkalusugan. Gusto niyo po yon? Yes! Ayan! So maraming salamat po sa inyo lahat. Pinasasalamatan din po natin ang ating mga doktor. Ang ating mga doktor po, kaway-kaway po tayo, ating mga doctors po sa iba't ibang yakap facilities. Ayun po sila mula sa ating mga yakap facilities. And of course, meron din po tayong mga doctors po mula sa Department of Health na nagpaunlak po sa ating imbitasyon na magbigay ng libreng konsultasyon po ngayong araw. Okay. At para i-welcome po tayong lahat sa ating activity ngayon, nais ko pong tawagin ang ating Undersecretary of Health, ating Chief of Staff and Department of Health Spokesperson, Dr. Albert Francis E. Domingo. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Isang masigabong palakpakan para sa ating lahat. Good morning! Siguro dadaanan ko lang, napakalaki nung dumating po kami ni Secretary Erbosa dito. Ang direktiba ho kasi ng Pangulong Marcos, sabay-sabay ito Hindi lamang po ito nangyayari sa ibang lugar, meron rin po. At hindi ito ayuda lamang. Ito po ay isang panimula, tinatanim natin para maging daan papunta sa ating kalusugan. Sino nagtatanim? Ang ating mga magsasaka na sila ang nakikita nyo sa harapan, di ba? Alam nyo ho, nung bata ako, hindi ako kumakain ng gulay. Pero natuto na rin ako nung tumagal, kailangan talaga sa kalusugan yan. At sa panahon ngayon na nasa krisis kasi tayo, mahalaga na yung ating sariling katawan at ang katawan ng ating mga minamahal sa buhay ay malusog. At mula sa pagtatanim ay papunta sa daan. Paano ka makakarating sa ospital kung walang magdadala sa'yo na magsasakay na jeep? O kaya na magdadala sa iyo na ambulansya, mga nagmamaneho. At pagdating doon, dapat nga hindi muna sa ospital na pupunta kagad. Nakatingin ako sa ating mga butihing barangay health worker. Alam niyo po kung ano ang pinagsama-sama sa tatlong nabanggit ko sa ating mga magsasaka, sa mga super, at sa mga barangay health worker. Ano po yun? Lahat po tayo ay nag-aalaga. Inaalagaan ang pananim na siyang magiging pagkain para sa ating lahat. Inaalagaan ang ating namamasahe para, di ba, public conveyance o alam ng mga super yan na kailangan makarating ng ligtas sa patutunguhan at kinaalagaan ang ating kalusugan. Hindi ko na ho papatagalin pero babanggitin ko muli at siguro lakasan natin yung palakpak para sa bawat masasabi natin dito. Una po, ang ating mga super kasama ng Alto DAP, si Milenzo Boy Vargas, ang Ginoong Vargas. Palakpakan po natin.
Pasang Mazda, si Ginoong Obet Martin, palakpakan po natin. Manibela, led by Ginoong Mar Valbuena. Motorcycle Philippines Federation, led by Arturo Atoy Santa Cruz. Palakpakan po natin. Ang ating Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, si Ginoong Julio Basilan, Hilberto Cumila, and Gerald Pugoon. Yan po, andito sila. Kanina hindi tumayo, tayo naman kayo. Mga BHW na Manila, tayo ho tayo. Nasaan na sila? Ayun. Ayun sila. Na-realize ko bigla, ito pala ang ating mga tsuper. Akala ko kayo yung BHW. Ayun pala sila, naka-station na. Palakpakan po natin, sa kita nyo na. May programa pa pero naka-ready na sila. At after ang ating mga BHW, sunod-sunod na po ang ating Cullion Foundation Incorporated, ang Feeding Metro Manila, Generica Drugstore under Ayala Health, ang PhilHealth, ang ating mga kasamahan po sa Philippine Health Insurance Corporation, ang Metro Manila Center for Health Development, at of course, ang sugo ng ating Pangulong Marcos na nandito ngayon, ang ating kalihim, palakpakan po natin si Dr. Teodoro Herbosa. Sir, magandang umaga po. Muli, maligayang pagdating po sa lahat and I hand over back to our MC. Thank you so much po. Maraming salamat po. Palakpakan po natin muli, Yusek Domingo. Okay, so ngayon naman po ay mas maiintindihan pa po natin ang tunay na kalagayan ng ating mga tsuper, magsasaka at BHW ngayong panahon ng krisis. At upang pangunahan ang usaping ito, narito ang Director 4 ng Health Promotion Bureau. Palakpakan po natin, Director Tina Marasigan. Isang pinasiglang umaga po sa ating lahat. Nako, maraming salamat po dahil pinayagan niyo po kaming abalahin kayo ngayong umaga. Lahat po tayo, ramdam po natin yung epekto ng national energy crisis. Ramdam na ramdam po nating lahat yan. Kung kami po na nasa gobyerno ay ramdam po yun, paano pa po kaya ang ating affected sector? Kinabibilangan po yun ng ating mga minamahal na tsuper, ng ating mga barangay health workers, and of course ng ating mga magsasaka. Sila Sir Julio Basilan ay hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na ako po ay journalist by heart, ngayon po ay lingkod bayan. Si Sir Julio Basilan ay ilang beses na pong na-interview. At ang kanyang mga kasamahan po, nai-interview na rin po dati. Hindi na po bago sa kanila yung balita o yung ginagawa na pagtatapon ng kanilang mga ani dahil hindi po nila maibaba sa Metro Manila kapag sobrang taas ng krudo. Hindi na po yun bago sa kanila. Dati pa po, sinasabi na po nila yung ganong kwento. Ito namang pong nararamdaman ng ating mga tsuper, hindi na rin po bago yan. Bata pa lang po ako, nai-interview ko na po. Sila Sir Boy, sila Kaobet. Yan po ay nararanasan nyo na po. Papaano pa kaya kapag may krisis? Mas mahirap po ngayon po sa inyo. Kaya po yung kaunting maitutulong po namin sa Department of Health, hindi man po namin matapatan ang ayuda. Ang gusto po sana namin, mas mahaba po yung benepisyo na inyong makukuha. Kaya po, nakikita po ninyo yung mga gulay po dito, hindi po kami magbibigay ng mga delata. Okay lang naman po yun, paminsan-minsan. Pero mas maganda po kasi na hindi natin nakakalimutan ang ating kalusugan kahit po tayo ay may pinagdadaanan. Ang pinaka-epektibong paraan para makaraos sa krisis na ito, ang pinakamalakas na sandata ay ang ating katawan. Kaya po ang ibibigay po namin sa inyo, kaunti lamang po ito. Ito po ay 15 kilo, bawat isang sako, 15 kilo ng iba-ibang gulay para po sa ating mga tsuper, sa ating mga tricycle drivers, at para po sa ating mga barangay health workers. Bukod po dyan, meron din pong
tig sa 10 kilong bigas para sa inyo. Nasa harap po yun. At meron din pong mga itlog para din po para sa inyo. At hindi lang po yun, kasi po ito ay mauubos. Ang kahit anong ayuda, nauubos. So ang gusto po ng Department of Health, sa utos po ng ating Pangulo, sa pamamalakad po ng ating kalihim, si Secretary Ted Herbosa, dapat po hindi tayo natatapos sa ayuda. Itutuloy po natin ng pangmatagalan. Kaya po malaki ang pasasalamat po namin, Dr. Edwin sa PhilHealth, dahil po nandito sila para po talakayin sa inyo kung ano po ang importansya ng pagkakaroon ng PhilHealth number. Lahat po tayo ay PhilHealth member. Ayon po sa batas, sa Universal Healthcare Law, lahat ng Pilipino may PhilHealth. Pero, kailangan nyo po ng number. Kailangan nyo pong magparehistro. Dahil pag pumunta po kayo sa ospital, hahanapan po kayo ng number. Kaya po, dito, makakakuha po kayo ng PhilHealth number para po pagpunta nyo sa ospital, magagamit nyo ang benepisyo. Pwede rin po kayong mag-register sa PhilHealth Yakap dahil alam nyo po ba, meron kayong 20,000 pisong benepisyo na gamot, halaga po ng gamot na pwede po ninyong makuha kada tao, kada taon. Para po kung kailangan po ninyo ng gamot na inireseta sa inyo sa Yakap Clinic, pagpunta po ninyo sa butika katulad ng Generica Ayala Health, maraming salamat. Palakpakan po natin ang Generica at Ayala Health. Pagpunta po ninyo sa Generica at ipinakita nyo po ang inyong reseta galing sa Yakap Doktor, libre po ninyong makukuha ang inyong gamot kapag po ito ay kasama sa listahan ng gamot list. So, importante po na tayo po ay makakakuha ng numero at tayo po ay pipili ng ating Yakap facility na malapit sa inyong bahay. So, yun po yung sinasabi natin na hindi po tayo natatapos sa ayuda. Ito po ay mauubos. Ang computation po namin, maglalast po ito ng 7 araw. Dahil inabala po namin kayo ngayong umaga, hindi po kayo pumasada, marapat lamang po na may bit-bit kayo paglabas po ninyo ng aming himpilan, ng aming DOH. Again, welcome! Welcome po sa DOH. Ito po ay bahay ninyo rin. Ngayon po, aakyat po ako ng stage dahil bibigyan ko po ng pagkakataon na makapagsalita ang ating mga leader para po makamusta po natin sila. Sige po, unahin ko na po siguro muna sila Sir George ng NVAT. Sir Julio, sino po bang, Sir Gerald, sorry po. Sir, nagkahiyaan pa. Sige po, para po may representante po ang ating mga magigiting na magsasaka, ang Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT, palakpakan po natin. Sila po mismo ang nagtanim at nag-ani at naghatid nito kaninang madaling araw. Bumiyahe po sila mula Nueva Vizcaya ng bandang alas 4, alas 5 ng hapon. Nakarating po sila ng madaling araw kanina't sinalubong namin. At ito po ang ating ibibigay sa ating mga tsuper. Ang mga gulay po nila ay binili po direkta ng Department of Health sa prinsipyo ng sagip-saka, na pwede po tayong bumili directly from the farmers. Tawagin din po natin, Sir Boy, of course, Sir Boy Vargas, and of course, Ka-Obet Martin. Maraming salamat po. Of course, sa tricycle, Sir, sama din po tayo kasi may mga kasamahan po tayo na nagmamaneho rin po ng tricycle para po makamusta po natin. At
nandito din po ang ating mga barangay health workers dahil sila po ang katuwang ng Department of Health para po mapaabot ang mga serbisyo ng Department of Health sa mismong komunidad po na kailangan po naming pagsilbihan. Hi ma'am, good morning po. Sige po, upo po tayo at tayo po ay magkakamustahan lamang. Sige po. Mabilis lang po ito para po mabigyan din po tayo ng pagkakataong makapagsalita. Kahit sino po pwede pong sumagot sa aking unang tanong at siguro po maganda na kayo po ay makapagpakilala rin sa mga kababayan po natin. Live po pala tayo ngayon na napapanood sa ating live streaming po sa Facebook page. Napakahirap po sigurong sagutin ito, pero madaling itanong. Madalas madaling itanong, mahirap sagutin. Kamusta po kayo? Kahit sino po pwedeng sumagot. Kamusta po kayo ngayon sa nararanasan po nating krisis? Kung kami po ang tatanungin nyo bilang driver, sabi rin namin okay. Pero dinadanas po namin sa ngayon bilang driver, siguro yung dinanas po namin pandemic, masahol pa po ngayon. Siguro po nagpapasalamat kami. Ito po'y panimula na sinasabi natin ng ugnayan, lalo po ang ating kagalang-galang na Secretary Ted Herbosa. Andito rin po yung ating PhilHealth President. Ito po, kasi po sa tingin ko po, kaya ako po nag-interest pumunta rito para makita ko kung ano yung programa ng DOH at para rin po makatulong sa aming katsupiran. Yun po, ma'am. Thank you very much po, Sir Boy Vargas po. Madalas nakikita din po natin siyang ini-interview ng media at salamat po sa pagtindig para po sa mga kababayan nating tsuper. Sige po, kahit na sino po pwedeng sumagot. Kamusta po kayo ngayon? Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating kalihim ng DOH, Dr. Ted Herbosa, sa PhilHealth, Dr. Edwin Mercado. Well, of course, sa mga kasama natin sa hanap buhay at sa mga Department of Health employees nandito ngayong umaga ito. Lubos po ang aking pasalamat sa imbitasyon pong ito sapagkat ito pong dinadanas sa ating krisis neto ay hindi lamang po krisis ng ating bansa. Ito po ay pandaigdigang problema na kung saan po ang presyo ng petroleum product na nakaka-apekto sa buong mundo ay dinadama rin po natin sa ating bansa. Nagpapasalamat po ako sa ating kalihim ng kalusugan sa PhilHealth, kay Dr. Mercado, kay Dr. Ted Herbosa. Well, of course, Ma'am Tina, matagal ko ng kaibigan to. At masyado ang pag-iimbita at ito'y para sa karapatan at kabutihan nating lahat na andito ngayon. Sapagkat nakita ko po ngayon, itong pandemic na ito, pandemic kung tawagin ko, pero krisis sa transportasyon, sa magsasaka, at lahat po ng sektor ng ating bansa ay apektado nitong pagtataas ng presyo ng petroleum product. Ako po'y lubos na nagpapasalamat. The other day, magkakasama ho kami ng ating butihing kalihim sa special session sa mababang kapuluan ng ating Kamara at doon nga po, sabi nga ni Chairman Kimbo, si Dr. Ted, kanginang umaga pa, hapon na, hindi pa napagsasalita. Inuna po ang transportasyon. At yan nga po, nakita ko ang pagtutulungan natin ng ahensya ng ating pamahalaan sa utos po ng ating Pangulong PBBM na walang maiiwan, lahat ay mabibigyan, lahat ay magkakaroon. But along the way, DSWD, kay Secretary Rex Gatchalian, tayo po sa mga kasama ko sa hanap buhay, nakaranas po tayo na may mga problema na bumabalik pa ho tayo. Kagaya ho kahapon sa payout dito sa Santa Cruz, I called Yusek Tumlao para mabigyan po lahat ng driver natin dyan, Secretary. At awa po ng Diyos na isaayos, kung kako yung mga problemang middle initial, andyan ang driver's license, bigay na po natin. Babalik po ako sa programa ng DOH. Secretary Ted, ito pong yakap program na ginagawa nyo ngayon, puro kalusugan para sa mga magsasaka, super at barangay health workers, sa ating kasamaan sa magsasaka sa Parting North. Maraming salamat po
sa inyong mga pagtutulong-tulong sa ating mga tricycle. Nakita po natin sa mga balita, nagkakasira-sira na ang mga gulay, pero ganun pa man po, sa kagustuhan din po, Secretary Ted, ng ating kasama, magsasaka na makatulong sa ating hanay. Nakikita po natin sa panahon na ito ang pagkakaisa ng bawat Pilipino sa panahon ng krisis na ito. Nagpapasalamat po ako, Sir Sected, Dr. Edwin Mercado, sa PhilHealth at sa lahat po na ginawa niyong lahat ito para sa kapakanan ng tsuper, magsasaka at barangay health worker. At ito po'y aking ibabalita sa mga darating na araw at oras pag ako pina-interview na pang istasyon na ang pamahalaang nasyonal, ang mga kabinete, ang mga department heads ay gumaganap ng tungkulin para sa kapakanan ng ating bayan at sa kapakanan ng aming transportasyon. Maraming salamat po at isang magandang umaga. Salamat po, Ka-Obet. Go ahead, sir. Hello, magandang umaga po sa lahat. Unang-una, papasalamat po kami po mga tricycle driver. George Alcantara po ng Federation ng buong tricycle dito sa buong Maynila. Maraming salamat po kay Secretary at napasama ang mga tricycle ngayon sa pagbibigay ng tulong para sa ating mga tricycle driver. Unang-una po sa lahat, maganda nga po yung nabigay ni Presidente, ni BBM, na ayuda na 5,000 bawat driver. At nagpapasalamat kami dahil kami yung inuna, kami mga tricycle. Sa katunayan po, kami talaga po yung mga apektado talaga. At sa ngayon, wala pa rin po kaming itinataas na pamasahe para sa ating mga mananakay. Dahil pahihirapan rin po namin yung mga mananakay lang eh. Kaya hindi na po kami nagtaas. Kaya medyo hirap talaga po ang ating mga tricycle ngayon. Yung iba po hindi na bumabiyahe. Kasi napupunta na lang doon sa gasolina yung kanilang mga kinikita eh. Kaya ganun pa man, nakakaraos pa rin kami kahit papano. Nagpapasalamat kami sa aming mahal na Mayor, Isko Moreno, at nabibigyan pa rin kami ng konting tulong. Maraming salamat po. Thank you very much po, Sir George. Good morning po sa inyong lahat, Secretary. Ako po si Pamela Dulay, isang BHW ng Manila Health Department. Isa po akong 27 years in service na po. Nandito po kami, araw-araw, nagsiservisyo sa mga constituent. At ayan na nga po, yung pagmamahal at puso namin sa mga constituent, hanggang ngayon nagsiservisyo pa rin po kami. Na kahit mahirap, pilit pa rin po lumalaban, dumaan na po ang pandemic, ngayon meron na naman pong isang pagsubok, pero nandito pa rin po kami para tumulong po sa ating mga kababayan. Sa lahat po ng mga ka-BHW ko, laban lang tayo. Thank you very much. Ilang taon na po kayong BHW? 27 na po, ma'am. 27 years na BHW. Grabe. Salamat po ng marami. Mga taga-lungsod ng Maynila po ang ating mga minamahal na BHW. Thank you very much po. Director Lester, thank you very much for bringing them po. Go ahead po. And si Sir Mar Valbuena po from Manibela, humabol po sa atin. Sa mga miyembro po ng Manibela, salamat po sa pagpunta. Go ahead, Sir Mar, kamusta po kayo ngayon? Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating DOH Secretary Ted Herbosa, kay Ma'am Trina, sa lahat po ng mga nandito. Nagpapasalamat kami, lalong-lalo na po sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na kahit papano gumagawa talaga ng paraan, kahit napakahirap sa mga ipapamigay po sa mga driver, malaking tulong po ito dahil napakahirap po ng pasada ngayon dahil sa mataas na presyo ng petrolyo, kahit paracetamol, hindi po kami makabili. Kaya po, malaking bagay na makapag-enroll ang ating mga driver bilang maging membro ng PhilHealth. Malaking tulong ito dahil nasa informal sector kami.
walang mga benepisyo, wala po talagang pwedeng makuha na tulong kapag kami ay hindi na pwedeng mamasada. So sa pamamagitan po ng inyong programa, mahal na Secretary, Ma'am Trina, malaking bagay po ito. Lalo ngayon, napakahirap, napakainit po sa labas. Pero hindi po kami sa init ng araw, ng panahon hinimatay. Hinimatay po dahil walang pera, walang kita. Ano po, pero ganun pa man, mananatili tayong lumalaban dahil nandito ang gobyerno, nandito ang DOH na handang tumulong sa mga driver at sa mamamayang Pilipino. Magandang umaga po at maraming salamat po. Salamat po, Sir Mar. Mabuhay po kayo. Salamat po dahil kung nakita niyo po halo-halo, no, yung sinubukan po natin na makipag-ugnayan sa mga transport groups na nakatrabaho din po natin nung araw. So sana po ito po ay masundan po namin, titignan po namin yung aming resources para po masundan. At nagagalak din po kami dahil po mamaya i-announce ni SEC, no, yung utos niya kung papaano pa po masusuportahan yung ating mga kababayang magsasaka. Kaya sir, kamusta po ba tayo sa Nueva Vizcaya? At salamat po dahil pinagpaguran po ninyo ito at hinayaan nyo po kami na mabili po ito direkta sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Malaki po ang papasalamat namin sa side ng mga farmers kasi binigyan po kami ng pagkakataon para dalhin po namin itong mga gulay sa inyo. Narinig ko po ang sabi ng mga leader ng mga super kanina na talagang malaking hirap ang dinulot ng krisis na ito. Nagpapasalamat po kami talaga dahil sa programang ito sa Puro Kalusugan ng Department of Health. Nung Lunes, tumawag po sa akin si Sir Julio na nag-order po ng gulay. So Tuesday nag-harvest na kami. Tapos nung kahapon, sinabi niya sa akin na sasama daw ako. Hindi ko akalain na ganitong event pala ang pupuntahan. So, nashock ako. So, narinig ko kanina yung sabi ng mga leader ng super, nanghihinayang na ako. Nanghihinayang kaming mga farmers dahil sa yung gulay namin, hindi na ibebenta. Actually, kung pupunta kayo doon sa farm namin, yung mga kamatis namin, hinog na, nasisira na doon sa farm. Pinapamigay na namin, kaso yung mga gustong kumuha, mas mahal daw yung langis na gagamitin sa pagpunta sa farm. So walang kukuha. So sobra-sobra yung gulay sa north, especially sa Nueva Vizcaya, sa Envat. So magandang pagkakataon ang binigay nyo sa amin at least nadala po namin itong mga gulay kasi nakakapanghinayang na masira lang samantalang dito sa Manila ang daming nangangailangan. Gusto man namin dalhin itong mga gulay dito, pero kung walang tulong ang mga leader natin, mga departamento natin, nahihirapan kami sa gas. Doon pa lang sa farm, papunta ng Envat, nahihirapan na kami sa pagdala ng gulay. From farm to Nueva Vizcaya Agricultural Terminal. So ganun po kahirap ang nararanasan naming mga farmers, lalo na ngayong may krisis sa langis. So kahit po ganun, lumalaban pa rin kami, nagtatanim pa rin kami dahil yun talaga ang kinabubuhay namin. So taon-taon nasisira yung tanim, pero nagtatanim pa rin kami kasi yun rin talaga ang kinabubuhay namin. Pero napakalaking pasasalamat namin sa nag-organisa sa programang ito at least sa pagkakataon na ito, nabigyan kami ng pagkakataon na magdala ng gulay dito. Sana lalaki pa itong programang ito. Para hindi lang isang sasakyan ang dadalhin namin. Sa susunod, dadagdagan pa namin. Maraming salamat po. Salamat po. Gagawin po namin ang makakaya po namin. At nag-usap na po kami kanina ni SecTed na may mga plano na po na ito ay masundan pa. At yung Purok Kalusugan po
ay siguro po mamaya ipapaliwanag ni Sec kung ano po yung mga susunod na hakbang para naman makabisita po kami sa inyo. Kasi ngayon, kayo po ang nagpagod at nagpuyat na pumunta dito. Sa susunod po, sana kami naman ang makapunta at makabisita po sa mga magsasaka. At pati po ang ating mga farmers, yung tatlo po sila na nanggaling sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, straight from Nueva Vizcaya, tinignan po namin kanina nila Ma'am May. San si Ma'am May? Ng PhilHealth. Ayan, si Ma'am May. Oh, very pretty. Tinignan po namin kung kung may Yakap Clinic sa Nueva Vizcaya para po ma-enroll na po ang ating mga kasamahang magsasaka doon. Meron po. At sila po ay makakakuha na rin po ng benepisyo mula po sa PhilHealth pag-uwi po nila sa kanilang tahanan. So, salamat po dahil kayo po ay nagbigay po ng oras para po makabisita din po dito sa DOH at makilahok po sa aming programa, sir. Maraming salamat po. So ayun, wag na po natin patagalin. Muli po, kaisa niyo po kami sa pagdarasal na lahat po tayo ay lalampas sa krisis na ito. Lahat po ng Pilipino, mayaman, mahirap, may kaya, nasa laylayan, apektado. Ang importante po, ginagawa po natin ang lahat ng paraan, maliit man o malaki. Basta po pinagpagurang tulong, nakakataba na po yun ng puso. Kapit lang po tayo. Laban po. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang mga bayani po ng ating mga komunidad, ang ating mga public utility vehicle drivers, ang ating mga leaders, BHWs, and of course, ang ating mga magsasaka. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. At back to you, Aina. Maraming salamat po sa ating mga representatives. And of course, kay Director Tina Marasigan, palakpakan po muna natin sila. Ayan, parang dapat mas malakas na palakpakan! Woo! Mawalang galang na po sa amin po sa pampublikong transportasyon. Sobra ang pasasalamat namin kay Secretary Herbosa. Bakit? Mas nauna pa po naming nakita si Secretary Herbosa ng DOH kaysa po sa DOTR. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir and Director Tina. Ayan, so yan pa lamang po ay pasimula doon sa ating napakabang programa ngayong araw, no? Na of course, serbisyong lahat para sa inyong lahat po na naririto ngayon. Ayan, palakpakan po muli natin, Director Tina at ating mga representatives mula po sa ating mga magsasaka, sa ating tsuper at BHW. Ayan, thank you so much. Sir, pwede daw po kayo, sir, for a while po. Ayan, dito po muna tayo, sir. Ayan po, may picture lang yata. Okay. Ayan. So napakaganda po ng mga mensahe ng ating mga representatives kanina sa taas. Kasama po ang ating Director Tina, no? Dito makikita po natin talaga na sa panahon ng krisis, importante po ang pagtutulungan. At kung ano man po ang kakailanganin po natin, no? Nandyan po ang bawat isa sa atin para tumulong at magbigay ng kalinga para po sa isa't isa. Okay, so susunod naman po natin ngayon ay makakarinig tayo ng isang mensahe ng pagsuporta mula sa President and Chief Executive Officer ng Philippine Health Insurance Corporation. Nais ko pong tawagin on stage, Dr. Edwin N. Mercado. Muli po, isang mainit at magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko po munang batiin ang ating mahal na kalihim, Ted Herbosa, sa pagkakataong kayo po ay makadaupalad natin ngayong umaga. Nandito din po ang ating mga representante ng ating mga Drivers Association. Kaalis lang po ni Ka-Obet, si Mr. Atoy Santa Cruz ng Motorcycle Philippine Federation, si Sir Mar Balbuena ng Manibela, si Sir Boy Vargas ng ating Altodap,
at ating mga magsasaka galing Nueva Vizcaya. So pinangunahan ni Sir Gilberto Comilla, Sir Gerald Paguon, and Julio Basilan. Of course, ang ating mga kasamahan sa DOH, ang ating mga kasamahan din sa PhilHealth na nandito, pinangungunahan ng aming NCR Regional Vice President. Of course, si Yusek Albert at si Director Tina na sumusuporta dito sa ating programa ngayon. At kauupo lang po ay aming pong board member na si Dr. Gap Legaspi, Director din po ng PGH. Kaya kung meron po kayong pangangailangan sa PGH, nandito po si Dr. Gap Legaspi. So nabanggit po ni Ma'am Tina kanina na ito pong ating programa sa PhilHealth ay tugon din po ng ating kagawaran ng pangkalusugan doon po sa hamon ng ating Pangulo na dalhin ang aruga ng gobyerno doon po talaga sa ating mga miyembro. So ito po ay nilunsad natin even before or bago pa po magka-krisis. Pero lalo po nating pinaiigting ngayong may krisis. Kasi ito pong krisis na dinarama natin ngayon, hindi kagaya po ng COVID, walang bakuna eh. Hindi natin mabibigyan ng bakuna para umalis. Kaya ang panalangin na lang po natin, sabi po, nakinig ako sa balita ngayong umaga, meron na naman daw pong talks na mangyayari within the next 2 days. So hopefully, pagdasal po natin, ako'y sumusuporta sa ating Santo Papa, na talaga pong pag-igtingin ang ating panalangin na matapos na po itong krisis na to. Pero bagamat ganun po, hindi ho nangangahulugan na pagkatapos po ng giyera ay automatic the next day bababa po ang presyo ng gas. Kasi nasira po yung infrastruktura, nasira po yung ating mga refineries. Kaya ang tansya po aabutin ng buwan, baka umabot pa ng buong taon. Kaya talaga po tayo dapat ay magtulungan. At ito pong yakap ay isang programa na inilalapit po natin ang serbisyo ng ating kagawaran ng kalusugan at ng ating mahal na Pangulo dahil ito po ay inilalapit natin kung saan po kayo malapit. Gaya po ng nasabi kanina nga sa Nueva Vizcaya, marami na po kaming yakap clinic. Nandun lang po kami last week sa Isabela at nag-launch po kami ng gamot para po sa Region 1. So ano po itong yakap? Ito po ay meron po kayong only access to your primary care. So ito po ay hindi panandalian. Ito po ay hindi band-aid solution na minsanan nyo lang pong pwedeng i-avail. Kasi ang ano po nito, adikain, pangalagaan at ilayo kayo sa sakit. Kaya yun po ang ibig sabihin po ng yakap. Yakapin kayo para mailayo kayo sa sakit. Kaya dapat po talagang pumili kayo nung nararapat na inyong primary care provider. Kumbaga ho, parang yun yung suking tindahan na kung kailangan bumili ng suka at toyo, mabilis nyo mapuntahan. Dapat po napaka-accessible dun sa inyong lugar. Bagamat po meron tayong mga provider ngayon, kung meron pong mga taga rito na medyo doon sa malalayo, meron naman po tayong paraan na yung ating PhilHealth team ay tutulungan kayo para makapili po kayo ng inyong yakap provider na mas malapit sa inyo kung wala man po dito sa ating mga provider. Kasi marami po yan. May 4,140 yakap clinics na po tayo nationwide. So pag kayo po ay na-enroll dito at kayo po ay nabigyan ng assignment, yung po may email na pumupunta po dun sa inyong clinic. Nakasaad po dun sa email na yon yung pangalan at ang inyong number. Kaya po yung clinic na inyo pong napili ay tatawagan kayo para ma-schedule ang inyong unang pagpapatingin. Kasi pagkatapos po kayo matingnan, doon po i-assess kung may pangangailangan po kayong laboratorio. Covered po nitong yakap yung laboratorio, lalo po doon sa mga chronic disease, yung may mga diabetes, hypertension, dyslipidemia, mga may sakit sa cholesterol, sa bato, etc. At kasama din po dito yung sinabi nga kanina, reseta na kung saan po meron tayong QR code na pwede pong i-avail kahit saan man po dito sa buong Pilipinas. Bagamat ngayon po meron tayong kapartner ang Generica, pero po pag kayo po ay pumunta na doon sa inyong mga yakap clinic for follow-up or kung doon po sa napili nyo mas malapit sa inyo, pwede po kayong isyuhan ng inyong reseta para maka-avail po kayo doon sa ating almost 3,000 plus yakap pharmacy provider sa buong Pilipinas. So nandito rin po ngayon ang ating
Health Promotion Bureau na marami pong BHW. So ang mga BHW, malaki rin po ang inyong ginagampanan tungkulin dito sa ating hinaharap na krisis. Kasi yung iba po, maaring walang pamaraan para pumunta po dun sa ating health center. So kayo po ang nandiyan sa nakapaloob sa mga komunidad para po una kayong first touch. Kumbaga kayo makakapagsabi, oy, inuubo ka na, more than 3 araw na yan, nilalagnat ka pa. O bakit ka namamayat? O bakit para kang merong nararamdamang kaiba? Kayo na po ang mag-abiso paano po sila makaka-avail ng kanilang serbisyo sa Yakap Clinic. Kasi yung Yakap Clinic po, yun yung intent. Unahin at agapan para po ang sakit nyo hindi lumala. So yun po lamang, marami pong salamat sa inyong pagdalo ngayong araw na to. At kung ano man po, dahil yung iba po, mga associations natin, national So may mga miyembrong nandoon pa sa ibang panig ng ating kapuluan, pwede pong sumangguni kayo sa amin sa PhilHealth para ma-arrange din po natin yung inyong empanelment o assignment ng inyong mga miyembro sa mga probinsya, dun sa ibang Yakap Clinic, dahil meron naman po kaming mga local health insurance office at mga regional office doon. So kami po ay makikipag-arrange na lang po sa inyo. So yun lang po at maraming salamat po at isang malusog na araw po ngayong ating dito sa programa ng DOH. Salamat po. Ayan. Palakpakan po muli natin Dr. Edwin N. Mercado. Mula po sa PhilHealth, the President and Chief Executive Officer of Philippine Health Insurance Corporation. Maraming salamat po, Dr. Mercado. At mas nalilawan po kung ano ba itong yakap, gaano ba makakatulong ang PhilHealth po, especially po sa ating mga tsuper at mga magsasaka at mga BHW po na kasama natin ngayong araw. Okay, so, ayan, maraming salamat po, Dr. Mercado. Susunod naman po ay malalaman naman natin ang mga kasalukuyang ginagawa ng kagawaran upang masiguro ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga tsuper, magsasaka at BHWs. At upang ipagbigay alam ang mga ito, narito po ang ating Secretary of Health, Dr. Chodoro J. Herbosa. Maraming salamat. Magandang umaga po. Isang pinasiglang umaga sa inyong lahat. Babati tayo. Of course, yung bumati sa akin. Asan si Mar Balbuena? Sabi niya, wala yung DOTR. Pinag-uusapan din namin kayo sa kabinete, yung mga kapakanan ng mga driver ng Manibela at mga taga Manibela. Salamat po sa inyong serbisyo. Maraming salamat. Pangalawa, yung ating mga magsasaka, itong Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, ang Julio Basilan, Gilberto Cumila, at Gerald Paguon. Maraming salamat. Dahil sa kanila, may gulay tayo. Nandito rin ang Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, or ALTODAP. Kasama ni Bilencio Boy Vargas. Lumakad na ayun, nandito pa si Boy. And then, Pasang Mazda, Obet Martin. Lumakad na yata, ano? Pero nandito pa yung ibang Pasang Mazda. And then, Motorcycle Philippines Federation, Arturo Atoy Santa Cruz. Asan si Arturo? Nandito ba siya? Sinong nandito? Sir George. Ayan, si George ang nandito. Then, of course, yung ating mga barangay health workers ng City of Manila pa lang yan. Dati, nung Pasko, dinala ko dito lahat ng mga barangay health workers ng Metro Manila. Binigyan din namin ng mga konting tulong. Yung mga partners namin na tumulong, nandito ang Kulyon Foundation Incorporated. Asan sila? Ay, sa labas, yung mga tumutulong sa rehistro. Yung Feeding Metro Manila, pinsan ko to, si Cares Banson, pinsan ng asawa ko. Sabi ko, magpalugaw ka naman kasi nagpapalugaw. So may lugaw dyan sa labas pagkatapos. And then, ang Generica Drugstore, of course, maraming salamat. Sila, pag naresetahan kayo, diretso na, bibigyan kayo ng gamot na reseta dyan. Ang PhilHealth, si Edwin Lumakad, may meeting pa siyang alas 10. Ang PGH Director, kita nyo, kahit nabalian, nandito ngayon, na road crash injury siya. Dr. Gap Legaspi, tayo ka naman. Galing din kasi ako ng PGH, matagal ako head ng emergency niya. Tapos ang Metro Manila Center for Health Development, pinangungunahan ni Director Lester Tan.
Ayan. Siya, kakasama natin, of course, yung ibang mga taga-DOH, Yusek Albert Domingo, ang aking Chief of Staff. Siya ang laging nagpapaliwanag sa telebisyon ng mga programa ng Department of Health. Si Edwin Mercado, may meeting lang, at yung mga taga-PhilHealth, nandito pa. Si Tina Marasigan, dati po nasa ABS-CBN. Pero nakuha ko dito sa Department of Health at tumutulong sa akin ngayon magpaliwanag ng mga programa. Siya po ang nangunguna sa tinatawag na Health Promotion Bureau. Ano ba yon? Kasi kayo, lagi natin iniisip pag Department of Health na ospital, magkasakit. Mas mahalaga po na i-maintain na natin ang ating kalusugan or wellness para makaiwas tayo sa ospital. So yan ang trabaho ng Health Promotion Bureau. Alam nyo ba, ang gulay, gamot, medisina po yan. So pag tama at kumakain kayo araw-araw, malusog ka, hindi ka magkakasakit. Kaya yung mga magsasaka, mga doktor din yan. Mas importante sila sa, kayo pupunta lang kayo sa doktor pag may sakit kayo. Tama? Pero pag hindi kayo kumain sang araw, mapupunta kayo sa doktor. Di ba? Kaya pasalamat tayo, palakpakan natin yung mga magsasaka. Nagtatanim sila at nabibili natin ang kanilang mga gulay. So, itong Department of Health, nung pumutok ang krisis, medyo, sabi ko, hindi siguro kami apektado doon. Tuloy-tuloy lang ang serbisyo sa ospital. Pero hindi ganun eh. Ang linya ko po, matagal na akong emergency doctor. Trauma surgeon po ako. Sa PGH, ako yung gumagamot ng mga nabarel, nasaksak, nabundol ng sasakyan, nahulog sa motorsiklo. Yan, si Gap Legaspi, gumagamot ng head injury. Kaya kailangan mag-helmet kayo lagi, yung mga nagmumotor. Mag-helmet. Tsaka yung mga nagdemaneho, ingat-ingat, huwag iinom ng alak, huwag puyat pag magmamaneho, kundi ang uwi nyo sa emergency room namin. Yan po ang trabaho ko for 30 years. Emergency doctor, trauma surgeon, nagbubuhay kami ng mga pasyente. Ngayon nilagay ako dito ni Presidente sa kagawaran ng kalusugan. Ganun pa rin ang mentality ko. Kasi ang mentality ko, sa emergency kasi, pag nahuli ka, patay. Pag nahuli yung gamutan, patay. Di ba? Ngayon, anong naisip namin ni Tina? Sabi namin, hirap na hirap yung ating mga magsasaka. Yung ating mga magsasaka, hindi maibenta ang gulay. Yung mga tsuper ng jeepney at saka tricycle, wala nang kita. Wala nang kakainin ng pamilya nila. So nakaisip kami ng programa, pagduktong-duktongin na lang natin. Kasi nga, yun ang inutos sa akin ng Presidente, paramdam ang kalusugan sa mga mamamayan. Kaya naisip yung purok kalusugan. Yung purok kalusugan kasi, yung purok, yan ang pinakamaliit na unit ng ating lipunan. Sa isang purok, may mga pamilya at may purok leader. Yung purok leader, alam niya lahat kung sino buntis, sino malnourished, sino may TB, sino may, may high blood, sino may diabetes, sino may kidney, sino may kabit. Alam din niya, di ba? So, doon kami ngayon kumabit sa mga purok at umiikot kami sa buong Pilipinas, sa lahat ng regional hospital ko at mga regional offices. Dinadala namin ang serbisyo sa mga purok. So ngayon, tutuloy-tuloy namin ito. Sabi namin, gumawa tayo ng purok kalusugan para dito sa 3 kategorya na to. Ang ating mga tsuper. Kayo naman ang naghahatid sa mga doktor at mga nurse at mga medtech ko sa ospital eh. Kayo din ang naghahatid ng mga pasyente. Papunta ng ospital, saan ba sila sumasakay? Papuntang PGH. Dahing top, Quiapo hanggang top, di ba? Doon sila sumasakay para makaabot sa emergency. So malaki ang kapakanan ninyo. Pag kayo huminto, paano pupunta sa ospital yung ating mga kababayan? Talo na, di ba? Mahal. Pangalawa, yung mga magsasaka. Pag hindi nabili ang mga produkto nila, hindi na yung magtatanim next year. Parang kayo, pag mahal ang krudo, hindi na kayo papasada kasi talo naman. So babagsak tayo talaga lahat. So importante yung konsepto ng Pilipino, bayanihan. Magtulungan tayo at kahit pinakamalit, kaya dito tulong-tulong lahat. Nakita nyo, may private sector, may mga pharma industry, may PhilHealth, may DOH, may regional office. Tulong-tulong tayo. Diyan tayo makakaahon sa krisis. Ganyan ang disaster medicine. Kailangan mabilis ang aksyon mo at kailangan collaboration, coordination. Yun yung 3 C's eh. Communication, coordination. Pag may krisis, magtulong-tulungan tayo. Ang ginawa namin, may konti kaming kaperahan sa Health Promotion Bureau,
binili namin yung gulay ng Nueva Vizcaya Terminal. Mga asosasyon ng mga cooperative yan. So hindi kami titigil doon. Kinausap ko sila, may batas po tayo, ang tawag sa kanya, sagip sakalo. Pangsagip sa magsasaka. Dahil pagdating ng mga ani nila, binabarat sila nung trader, lalo na kung mahal ang krudo. Bibilin sa kanila ng mura para maibenta ng mahal. Dito sa Metro Manila, kayo yung bibili nun sa palengke, napakamahal. Para maayos natin yun, ang sagip sakalo, inaalaw ang gobyerno na bumili ng gulay sa mga cooperative nang walang bidding. Alam niyo sa gobyerno, hindi ka makakabili ng silya, gamot kung hindi ka magpupunta sa procurement law. Pero dun sa sagip sakalo, inalaw kami bumiling direkta sa mga kooperatiba. So inutos ko sa lahat ng ospital kasi nagpapakain kami ng mga pasyente, na bilhin yung gulay ng mga magsasaka. So kaya pupunta rin kami sa Nueva Vizcaya para matulungan. Sayang parang kayo, repolyo, tinatapon, gulay. Ang mamahal niyan pag nag-grocery ako, kasama na asawa ko, libo ginagastos para magpakain lang sa pamilya. So very important yan. So yung kaperahan namin sa health promotion, imbis na mag-media-media kami, sabi namin, ibibili na lang natin ng gulay sa mga magsasaka at ibibigay namin sa mga tsuper. Para kayo happy. Yan. So, sulit na rin yung umaga ninyo. Pero naisip pa namin, madami pa kaming serbisyo. May mga doktor kami. So, yung mga hindi pa nagkukonsulta, dahil pasada kayo ng pasada araw-araw, pagkakataon nyo na, magpatingin na kayo. Yung may high blood, may diabetes, may gamot tayo, makukuha nyo na sa generika. At lalong-lalo na sa PhilHealth, magparehistro na kayo. Kung di pa kayo rehistrado sa YAKAP program, magrehistro kayo, pati pamilya nyo, marehistro nyo para magkaroon na sila ng libreng konsulta, laboratorio, at mga gamot na nandoon sa listahan. So yan lang, no? Di na ako magpapakahaba. Papasalamat ako na pumunta kayo dito at nagkita tayo at kahit papano nakatulong. 15 kilos ng gulay, bawat isa. 10 kilong bigas. At saka itlog. O yan, ayos na. May pinakbit o chapsuy. Kaya na to. Pagkatapos, konting bagoong lang. Ayos na, di ba? Talo na, nakangiti na siya. Isang linggo mo lang kakainin. Maraming salamat. Mabuhay po sa Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Maraming salamat po, Secretary Ted Herbosa. Palakpakan po muli natin ang ating Secretary of Health, Secretary Teodoro Herbosa. At maraming salamat po sa inyong mga naibigay na mensahe para po sa ating mga tsuper, magsasaka at BHW. So nakita po natin ang kahalagahan po ng pagtulong din ng Department of Health po para po sa ating lahat. So sa susunod po nating programa, may we invite everyone lang po sa first row po na tumayo lamang po. Ayan, dahil pupunta na po tayo ngayon sa ating exciting part. Okay, medyo tatayo lang po tayo yung ating first row. Mga black seats. Okay, dahil aalisin lang po natin. Sila lamang po, upo lamang po tayo. Okay, excited po ba kayo sa mangyayari ngayon, sir? Excited ka? Opo, excited. Marami rin po, naka-live po tayo ngayon. So, hello po sa mga nanonood sa atin. Kaway kayo, kaway. Hello sa mga nanonood sa atin. Naka-FB live tayo ngayon, ano? Okay. Ayan. Alright, so ngayon naman po, pupunta na tayo sa isa sa mga exciting part ng activity natin ngayong umaga. Okay. So tayo po ay tatawagin ko muna. Of course, narito po kasama natin Secretary Ted Herbosa, si Sec Ted, nandito. Secretary Ted Herbosa ang ating Secretary of Health. We also have our Undersecretary of Health, Dr. Albert Francis E. Domingo. Okay, ayan. Exciting po tong part na to natin mamaya. Of course, nandito din po ang ating mga direktor mula po sa Department of Health. We have Director Tina Marasigan mula po sa DOH Health Promotion Bureau. At we also have Dr.
our Director Marvin Bello, the Director 4 of the Bureau of Local Health Systems and Development. Narito rin din po siya. Okay, ayan. Narito din po, kasama din po natin ang ating Regional Director, Dr. Lester M. Tan, and of course, ang ating Assistant Regional Director, Dr. Janice Kathleen Melisido, mula sa Metro Manila Centers for Health and Development. Ayan. At syempre pa, kasama po natin ang ating mga kasama mula sa Department of Health, Health Promotion Bureau. Ayan, nandyan din po sila. Okay, palakpakan po muna natin silang lahat. Yes! Excited na ba kayo? Wow, excited na silang lahat. Naku. Okay, so marami tayong may uuwi ngayong araw. Diba? Excited na po? Okay. So, sa ating pong programa, tatayo po si mga kababayan. Ito na. Okay. Alright. Ready na? Ready na? Yes. So, sa ating pong mga kababayan ngayon po, ay ibabahagi na natin, yehey, sa ating mga minamahal na tsuper, ang Kalusugan Packs. Kalusugan Packs po natin na naglalaman ng sari-saring gulay. Yehey! Mga itlog at 10 kilo ng bigas mula sa Northern and Central Luzon at ang bawat pack po ay may bigat na 15 kilograms. Yehey! Okay. So ito po, reminder lamang po, no? Ang makakakuha po nito, makakatanggap ay isa po. No? Isa po sa bawat super po na narito ngayon. Yes! Yehey! So, ang gagawin po natin, tatayo po ang lahat. Okay, tatayo po. Okay. Tayo na po. Ayan. At, of course, magsisimula na po tayo sa ating distribution po ng ating Kalusugan Packs. Okay, isang package po sa isang tsuper. Yes. Kung may kasama yung tsuper po ang kukuha. Okay! Ready na po tayo? Okay, mahina. Ready na po? Okay, ipapasa po sa likod. Pag inabot po sa inyo sa harap, ipapasa nyo po sa likod hanggang makarating po sa pinakadulo. Okay? Ayan po. So, ready na po tayo? Ready, set, go! Ayan na po, ipamigay na po natin ang ating mga gulay. Bawat sako po ay 15 kilo, so pakipasa po siya sa likod. Ito po ay ating bayanihan din. Pagkakaisa po ng bawat isa. Sa pamimigay po natin ng ating mga gulay, mga produce po, locally produced ng ating mga farmers. Mula po sa North and Central Luzon. Ayan. Huwag niyo pong iwawala yung stub. Yung stub po ay i-keep po natin. Kuhanin niyo po yung isang stub niyan. Huwag pong iwawala yung number. Yung number po ay napaka-importante. May mga nahuhulog na number po, pakibigay, sir. Yung mga nahulog na number po, pakibigay dun sa mga sako. Importante po yung number. 2 po dapat yan, yung number po ninyo. Okay, ipasa po sa likod. 15 kilos po muna tayo ng ating mga gulay. Okay, oy, naubos na. Naubos na dito sa harap. Meron na lang konti dito sa likod. Make sure po yung number ay nandoon sa sako. Yung isang number po, hawak ninyo dapat. At yung isang number nandoon po sa sako. Okay? Huwag pong iwawala yung number. Yan po ang pang-validate ninyo na sa inyo po yung sako na iyan. Okay. Meron po ditong number 184 at 187. Kuhanin nyo po dito sa harap. Nalaglag. Okay na? Nandun na po sa lahat? Okay na po tayo? Lahat sa likod? Thumbs up po pag may nakuha na. Yay! Ayan, may nakuha na po lahat. Okay. Dahil meron pa po tayong susunod. Lahat po, meron na pong nakuha. Meron na po? Okay. Make sure po yung number, hawak nyo po yung isa, tapos yung isa may iwan sa sako. Sir, nalaglag yung number mo. Okay, next po natin, mamimigay na po tayo ng 10 kilo ng bigas.
Ganun din po ang ating gagawin. Balik po kayo sa pwesto nyo po. Ayan, ganun po tayo ulit. Okay, punta po muna ulit tayo sa ating mga seats. Huwag po kayo mag-alala. At sa inyo po lahat yan. Okay, balik lang po sa seats at mamimigay na po tayo ng 10 kilo ng bigas. Pakipasa po sa likod. Yan, hanggang lahat po ay makakuha ng bigas. Ayan, pasa-pasa po tayo. Bigas naman po tayo ngayon. Ayan, tapos ilagay nyo lang po sa upuan ninyo. Pag nakuha nyo na, lagay nyo lang po sa upuan. Okay, ayan. So ipapasa na po natin ngayon ang mga bigas. Ito rin po ay galing sa ating Northern Central Luzon. Yehey na ako, tuwan-tuwa. Okay po ha, isa po per chuper ang ating mga beneficiary po, ang ating makakakuha po ngayon. Okay, so make sure po na iabot ninyo hanggang pinakadulo po ang inyong bigas. Okay, more po. Okay, thumbs up po pag nakuha na lahat. Thumbs up! Uy, mabilis dito sa kanan ko ah. Oh, yun. Okay, namimigay pa po tayo ng bigas dito sa kaliwa. Ayan, more po. Ayan, pa-double time tayo dito sa kaliwa ng bigas natin. There! Lahat po sa kaliwa, meron na. Tingnan natin. Meron? Okay. Wow. Ayan. Thumbs up po kung meron na lahat. Tingnan ko dito sa kanan. Yung ano na, bigas at saka gulay. Uy, meron na. O sa kabila, meron pa. Bandang dulo po sa ating left side. Kulang pa sila ng bigas. Ayan. Okay, bigay pa po tayo dito ng bigas natin. Okay. Dun sa dulo, meron pa pong hindi nabigyan. Okay, so thumbs up po lahat. Meron na? Thumbs up! Yay! Okay, hindi pa po tapos. Meron pa tayong isa. Ready na po? Ready? Okay, ibigay na natin ang itlog at kamatis. Yeah, meron pa yung iba pang mga laman. Maliliit na, dito po sa ating maliit na bag. Ingatan po kasi hilaw na itlog po yan. So baka mabasag. Itlog, nako. Ang daming mga putahe na maluluto. Isa lamang po ha, ang makukuha po na ating mga tsuper. Happy? Masaya po ba tayo? Ah, yay! Ayan. Ingat lang po sa pagpasa muli ng ating mga susunod na pinamimigay. Yan po ay may itlog, merong kamatis, at iba pang mga gulay na nasa loob. Okay, ayan. Okay, ipapasa po muli hanggang makarating po kayo sa dulo. Hanggang makarating sa dulo. So, kailangan sabihan ninyo yung nasa harap nyo kung ilan pa yung kulang dun sa row ninyo. Okay, kompleto na, kompleto. Thumbs up! Woo! Thumbs up! Oh, meron pa kami dito. Okay, dito po sa kabilang side, meron pa pong kulang, naibigay na po lahat. Itlog. Dapat meron kayong gulay, itlog. Meron kayong bigas, 10 kilo po yan, 15 kilos yung mga gulay natin, and meron po tayong itlog. Kulang pa po, may kulang pa daw. Okay, make sure po ang stab, hawak nyo po yung isa, at yung isa po nandoon sa sako. Okay, make sure po natin. Okay, tag-isa lamang po. So, dapat meron po kayong isang sako ng bigas na 10 kilos, isang sako po ng 15 kilos na gulay, at isang basket po. Yan, yung bag po na may
itlog at iba pa pong goods. Yay! Sobra, okay. So lahat po dapat meron, ha? Okay. So ngayon po naman, tayo po ay magkakaroon lang ng picture taking. So I would like to invite our principals po. Yung mga sobra po, lagay lang po dito sa harapan. Okay, lahat po tayo, DOH and principals, punta lamang po dito sa gitna po. Magkakaroon lang po tayo ng picture taking. At wala po munang lalabas sa inyong seats. Diyan lang po muna kayo. DOH, HPB, picture, photo op. Opo. Hindi pa tayo tapos, ha? Umpisa pa lang po yan ang mga exciting na activities natin ngayon. Okay, so lapit po tayo. Ready po tayo sa picture taking. Tayo po tayong lahat. Tayo po. So ito po yung ating mga cameras, ang ating photographers. Okay, tayo po tayong lahat. Pwede pong kumaway at syempre pa, mag-smile. Yung iba po, dito po. Sir, dito po tayo yung iba. Ayan. Okay. Kaway-kaway. Ready? Ready po? Ay. Okay, ready po. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.